Samantala, kinakasana sa Mayo ang 3.7 billion peso rehabilitation project sa buong EDSA. Target daw itong matapos bago ang APEC Summit na gaganapin dito sa Pilipinas sa 2015. Saksi si Dano Tingkungko. Pagsapit ng alas 6 ng gabi kanina, wala nang galawa ng mga sasakyan sa north at southbound lane ng EDSA Estrella. Nakalala pa sa sitwasyon ng mga lubak sa ilang bahagi ng EDSA. Ang mga problemang ito ang balak daw tugunan ng 3.7 billion peso EDSA Rehabilitation Project ng DPWH na inaprubahan ng mga alkalde ng Metro Manila sa pulong nito kanina kasama ang MMDA. Sa proyekto, papatungan ng kahabaan ng EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Monumento ng halos 4 na pulgadang high-grade performance asphalt na tatagal ng hanggang 10 taon kahit walang maintenance. Papalitan din at tatanggalan ng bara ang mga drainage. Bukod pa sa magtatayo ng elevated loading and unloading platform sa mga bus terminal. Plano rin ng DPWH na magtayo ng flyover sa may EDSA TAP. From Ross Boulevard to TAP, ayan yung MRT. Practically, this is any time of the day. Gayunman, bagamat hindi tumutol sa proyekto, nag-alala raw ang ilang alkalde sa epekto ng rehabilitasyon sa kasalukuyang mabigat na daloy ng trapiko. May ilang bahagi kasi ng EDSA na 3 lane lang ang matitira kapag sinimulan ang proyekto. Kahit nasabihin po natin one section lang po yung isasara natin by phase, yung magkakaroon siya ng bottleneck. So hindi lang po namin alam kung yung traffic management plan na-provide na po ba ito. Sa akin lang, i-prepare natin itong C5 dahil sigurado ko itong C5 ang magiging best alternative. Bukod sa C5, magiging alternate route din ang Macapagal Boulevard at 50 iba pang daan. I definitely will say that there will be some inconvenience. Kaya nga ang suggestion namin is this early, we will start putting signages on EDSA, alternate route to EDSA para medyo masanay na yung mga tao. And the other important suggestion is we need to recover the sidewalks. We need to remove illegal parking, vendors, obstructions on the sidewalk. Pakikiusapan din ng ilang private subdivision na magpadaan ng mga sasakyan kahit sa limitadong oras lang. Bukod dyan, masususpend natin yung motorcycle lane. Siguro, baka maapektuhan din yung yellow lane. So, pag-aaralan lahat yun. target na simulan sa Mayo ang rehabilitasyon at tapusin sa loob ng 2 taon bago ang APEC Summit sa bansa sa 2015. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.